Jasmine, di ba insurance agent ka? Dapat lang na asikasuhin mo ang problema sa pambayad sa operasyon ni Mama. Umalingaw-ngaw ang boses ni Michelle, ang aking hipag, sa loob ng function room ng isang restaurant. Mahigit 20 kamag-anak ng asawa ko ang naroon. Ang pinag-uusapan nila ay ang aking biyenang babae na nakatakdang operahan sa balakang matapos madulas habang nagha-hiking. Pamilya naman tayo. Di ba dapat lang? Tungkulin mo yan bilang manugang. Dagdag pa ni Michelle. Nasinang-ayunan naman ng mga tango ng aming mga kamag-anak. Napapaligiran nila, nakaupo ako sa gitna ng sala para bang ako ang akusado sa isang paglilitis. Jasmine, anak, kailangan mong tumulong. May sakit ang mama mo, sabi naman ng aking biyenang lalaki. Insurance agent ka, kaya siguradong may paraan kang alam. Kinagat ko ang aking labi. 15 araw pa lang ang nakalipas ng kailanganin ng sarili kong ina ang operasyon. Sariwa pa sa alaala ko ang sakit na dulot ng sinabi ng asawa ko nang sabihin kong ako na ang bahala sa 55 na pampabuti sa operasyon ni nanay. Hindi natin responsibilidad si nanay. Bakit kailangan nating gastusan ang pera natin para sa kanya? Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salitang iyon. Nanatili akong tahimik. Ate, bakit hindi ka umiimik? Magsalita ka naman. Sabi ng naiinip kong hipag habang tinatapik ang braso ko. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag at ipinatong ito sa mesa. Biglang tumahimik ang lahat. Dinala ng daliri ko ang atensyon nila sa cellphone. Hindi nila alam kung gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito. Ako si Jasmine Reyes, 36 anyos at 10 taon nang nagtatrabaho bilang isang insurance agent. Bagamat may iilang tao na minamaliit o iniiwasan ang propesyon ko, ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Nakakaramdam ako ng kasiyahan sa tuwing nakakatulong akong magdisenyo ng tamang coverage para sa aking mga kliyente at lalo na kapag naririnig ko silang nagsasabing, "Salamat sa iyo, Jasmine, na ilayo mo kami sa kapahamakan." Ngunit sa araw na iyon, napagtanto ko na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay hindi ko naprotektahan ng maayos. Nasa waiting area kami ng isang orthopedic specialty hospital. Magkatabi kaming nakaupo ng aking ina, naghihintay na tawagin para sa kanyang konsultasyon. Ilang buwan na siyang dumadaing ng pananakit ng likod. Sa simula, sinasabi niyang lahat naman ng tumatanda, nararanasan yan at naayos na ang paglalagay ng patch. Ngunit dumating ang araw na nahihirapan na siyang maglakad. "Nay, okay ka lang?" "Oo anak, medyo naninigas lang." Laging ganyan si nanay. Hindi siya kailanman umaamin na masama ang pakiramdam niya sa harap ng kanyang mga anak. Ako na mismo ang nag-schedule ng appointment sa doktor at pilit siyang isinama. Paglabas ni nanay mula sa klinik, madilim ang kanyang mukha. Tinawag ako ng doktor. Malala na po ang spinal stenosis niya. Naiipit na ang maraming ugat. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Operasyon po? Opo. Kung magtatagal pa, maaaring magdulot ito ng paralysis sa kalahati ng kanyang katawan. Nanlamig ang buo kong katawan. Gaano kaya katagal tiniis ni nanay ang sakit? Nagsimulang manlabo ang aking paningin. Sa sasakyan pa uwi, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni nanay. "Nay, kailangan mong magpa-opera. Ako na ang bahala sa lahat." "Huwag na anak. Okay lang ako. Gamot lang. Ayos na." "Nay," sabi ng doktor, "baka mabaldado ka. Pakiusap. Magpa-opera ka na." Matagal siyang hindi nagsalita bago nagtanong sa mahinang boses, "Jasmine, anak, magkano raw ang operasyon?" Sa sandaling iyon, may isang bagay na pumasok sa isip ko, ang insurance ni nanay. Isang pulisiya na ako mismo ang gumawa para sa kanya 7 taon na ang nakalilipas. Siya ang aking kauna-unahang kliyente noong nagsisimula pa lang ako bilang insurance agent. "Nay, may insurance ka, di ba? Yung ginawa ko para sa'yo." Sasagutin lahat nun. Pagdating sa bahay, agad kong kinuha ang insurance policy ni nanay mula sa drawer. Nanginginig ang aking mga kamay. Binuklat ko ito at tiningnan ang mga rider
at para bang huminto ang pagtibok ng puso ko. Walang special rider para sa mga sakit sa gulugod. Spin, paano nangyari ito? Sinuri ko muli ang pulisiya mula simula hanggang dulo. Mayroon itong mga rider para sa cancer, brain-related, at heart-related diseases, mga idinagdag ko dahil sa family history namin. Ngunit para sa spine, dahil napakalusog ni nanay noon, mahilig mag-hiking at walang anumang problema, ang basic coverage lang ang isinama ko. Nabitawan ko ang dokumento. Kasalanan ko ito. Isang malaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Ang insurance ng sarili kong ina. Hindi ko man lang binigyan ng pansin. Napaupo ako sa sahig. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sinabi ng doktor na ang out-of-pocket expense ay aabot sa 50,000 dalya. Hindi ito sasagutin ng medical insurance lamang, kailangan ng surgical rider na wala sa pulisiya, 50,000. Malaking halaga iyon. Ngunit hindi ang pera ang problema. Ang katotohanan ako, isang profesional, ay nabigong protektahan ang sarili kong ina iyon ang bumabagabag sa akin. Hanggang madaling araw, tinitingnan ko ang aking bank accounts. Sa kabutihang palad, mayroon akong hiwalay na savings account para sa aking mga bonus sa trabaho. Isang sikretong hindi alam ng asawa ko. Mula nang ikasal kami, nahirapan akong gamitin ang sarili kong pera ng malaya. Laging sinasabi ng biyenan ko na dapat transparent ang mag-asawa sa pananalapi, kaya't sinusuri niya kahit ang aming bank statements. Ngunit ang bonus account ko ay lingid sa kaalaman niya. Mayroon itong sapat na laman para sa 50,000. Kailangan kong akuin ito. Kasalanan ko ito. Nang makapagdesisyon ako, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Ang problema na lang ay kung paano ko ito sasabihin sa asawa ko. Si Paulo, ang aking asawa, ay isang manager sa isang medium-sized company. Hindi masama ang kanyang kita, ngunit mas maliit kaysa sa kinikita ko. Tila ba iyon ang laging tumatama sa kanyang ego? Jasmine, kahit mas malaki ang kita mo, hindi mo pwedeng gastusin yan basta-basta. Pamilya tayo. Lagi niyang sinasabi iyan. Tinatawag niyang pera natin ang aking sahod at bonus, pero kapag may malalaking gastusin, ako ang laging sumasalo. Ilang araw akong nag-isip bago ako nagkalakas ng loob. Biyernes ng gabi, pagka-uwi niya mula sa trabaho, maingat kong sinimulan ang usapan. Mahal, may sasabihin ako. Ano yon? Sagot niya habang umuupo sa sofa at binubuksan ang TV. Tumabi ako sa kanya. Galing kami ni nanay sa ospital. May spinal stenosis daw siya. Kailangan operahan. Talaga? Malala ba? Oo. Medyo malala na raw. Kapag hindi na agapan, baka mabaldado siya. Bahagyang sumeryoso ang mukha ng asawa ko. Magkano ang operasyon? Ayon sa doktor, aabot ng 50,000 ang babayaran natin. 50,000? Wala ba siyang insurance? Alam kong itatanong niya ito. Huminga ako ng malalim. Yung insurance niya, ako ang gumawa. Hindi ko nasama yung rider para sa spine. Masyado kasing malusog si nanay noon, kaya basic lang ang nilagay ko. Kasalanan ko. Nagbago ang ekspresyon ng asawa ko. Kasalanan mo? Oo. Sorry, hindi ko nasuri ng maayos. Kaya gagamitin ko sana yung bonus na naipon ko para pambayad sa housing kong P1,000. Sandali, pinutol niya ako. Nanlamig ang kanyang boses. Bonus ko? Hindi ba't pera natin yan? Mahal, kasalanan ko ito. Kaya gusto kong ako ang umako. Jasmine, pinatay niya ang TV. Tumingin siya sa akin ng diretso at sinabi ng may diin, ang pag-aalaga sa nanay mo ay hindi natin responsibilidad. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ko responsibilidad ang nanay mo. Kasalanan mo man o hindi. Huwag mong gagamitin ang pera natin para diyan. Problema yan ng pamilya mo, hindi ng pamilya natin. Pataas ng pataas ang boses niya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Mahal, ano bang sinasabi mo? Jasmine, gumising ka nga. Kailangan pa nating mag-ipon para sa anak at pambili ng bahay.
Paano tayo makakaipon kung gagastos ka ng 50,000 para sa pamilya mo? Hindi lang naman yan isang beses. Noong nakaraang taon, gumastos ka ng galambing 2,000 para sa birthday niya. Pero, yon, sabihin mo sa nanay mo, nagkamali ka sa insurance niya. Kung kasalanan mo, humanap ka ng sarili mong paraan. Pero huwag na huwag mong gagamitin ang pera natin. Nawalan ako ng sasabihin. Binuksan niya ulit ang TV. Doon natapos ang aming usapan. Kinagabihan, nagkulong ako sa banyo at umiyak ng matagal. Umupo ako sa takip ng inidoro at sinigurong walang makakarinig sa aking mga hikbi. Hindi ko responsibilidad ang nanay mo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salitang iyon. 8 taon na kaming kasal. Sa loob ng 8 taon na iyon, lagi akong nag-aambag sa mga gastusin ng pamilya niya. 30,000 para sa 70th birthday ng biyenan ko, 20,000 para sa 60th birthday ng biyenan kong lalaki, 10,000 para sa binyag ng anak ng hipag ko. Ni minsan, hindi niya sinabing hindi natin responsibilidad. Pero ang nanay ko, hindi responsibilidad. Lumipas ang weekend. Lunes ng umaga, habang nag-aayos ako para pumasok, tumunog ang cellphone ng asawa ko. Ang biyenan ko ang tumatawag, kinuha niya ito at lumabas para sagutin. Ilang sandali pa, tinawag niya ako. Jasmine, si Mama, kausapin mo raw. Ibinigay niya sa akin ang telepono. Kinabahan ako. Ma, si Jasmine po ito. Oh, Jasmine, narinig ko kay Paulo. Ooperahan daw ang nanay mo? Sinabi pala ng asawa ko. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Opo, Ma. May spinal stenosis po kasi siya. Pero, nanlamig ang boses ng biyenan ko. Balak mo raw gamitin ang pera natin para sa operasyon? Ma, hindi po sa ganoon. Jasmine, kapag may asawa ka na, dapat matuto kang maglagay ng linya sa pamilya mo. Alam mo ba kung gaano nahirapan si Paulo noong kinasal kayo? Pati ba naman gastusin sa ospital ng nanay mo, kami pa ang sasalo? Nanginginig ang cellphone sa aking kamay. Ma, bonus ko po. Ang gagamitin ko. Pati bonus mo, pera na rin ng pamilyang ito. Jasmine, magtapat ka nga sa akin. Magkano na ang naibigay mo sa pamilya mo simula nang ikasal kayo? Noong 1 taon, at 20,000. Noong 1 taon pa, kung ano-ano pa. Saan galing ang perang yan? Hindi ba't sa sahod din ng anak ko? Hindi po. Pera ko po iyon. Perang pinaghirapan ko. At isa pa. Jasmine, baka kaya hindi ka magkaanak ay dahil puro pamilya mo na lang ang inaasikaso mo. Ilang taon na kayong kasal, hindi ka ba nahihiya sa pamilya ng asawa mo? Dahil sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay tutulo na ang aking luha, ngunit pinigilan ko. Kailangan kong magtimpi. Pasensya na po, Mama. Mabuti kung alam mo. Hayaan mong ang pamilya mo ang umayos niyan. Wala kaming maitutulong diyan. Natapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at nanatiling nakatayo. Ang asawa ko ay nanonood ng balita sa sala. Dapat matuto kang maglagay ng linya sa pamilya mo. Baka kaya hindi ka magkaanak. Tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Sa opisina, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Sa oras ng tanghalian, tiningnan ko ang aking cellphone at may nakitang mensahe sa family group chat. Ang hipag kong si Michelle ang nag-post. Ate, narinig ko kay Kuya, malaki raw problema mo sa pambayad sa operasyon ng nanay mo. Pero, ate, sa totoo lang, bilang pamilya ng asawa mo, medyo hindi maganda sa pakiramdam. Para kasing pamilya mo na lang lagi ang iniisip mo. Sa ilalim ng mensahe, isa-isang nag-like ang mga kamag-anak ng asawa ko. Isin-off ko ang group chat at ibinalik ang cellphone sa bag. Nagpunta ako sa banyo at tumingin sa salamin. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Kailan pa ako naging ganito kahabag-habag? 10 taon akong nagtrabaho bilang insurance agent. Para sa mga kliyente ko, ako si maaasahang Jasmine. Pero sa bahay, wala akong halaga. Ang opinyon ko ay binabalewala. Ang pera ko ay nagiging pera natin at ang nanay ko ay nagiging ibang tao. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa bahay ni nanay.
Nakahiga siya sa sofa sa sala. Nang makita niya ako, pilit siyang ngumiti at sinubukang bumangon. Nay, okay lang, huwag ka nang bumangon. Jasmine, anak, kumain ka na ba? Opo, kumain na po. Ako rin. Pero, Jasmine. Nay, anong sinasabi mo? Sabi ng doktor. Kailangan, hindi anak. Okay lang talaga ako. Nang makita ko ang mga mata niya, naintindihan ko. Alam niyang pinapahirapan ako ng pamilya ng asawa ko. Nay, Jasmine, okay lang talaga si nanay. Mahirap ang buhay may asawa. Ayokong dumagdag pa sa problema mo. Tumulo ang luha ko. Nay, hindi ka pabigat. Huwag mo nang sasabihin yan. Jasmine. Hinawakan ni nanay ang aking kamay. Magaspang na ito. Gaano kaya siya naghirap para lang mapalaki ako? Nay, magpapa-opera ka. Ako na ang bahala sa lahat. Habang pauwi, nakapagdesisyon na ako. Anuman ang sabihin ng asawa ko o ng biyenan ko, aakuin ko ang responsibilidad dahil kasalanan ko ito at dahil nanay ko siya. Kinagabihan, hating gabi na nang umuwi ang asawa ko. Galing daw sa isang team dinner. Habang naliligo siya, tiningnan ko ang kanyang cellphone. May isang notification mula sa messenger. Isang mensahe mula sa hipag ko para sa asawa ko. Nakita ko ang preview. Kuya, padalhan mo naman ako ng pera, pambayad sa tuition ng mga bata. Natigilan ako. Padalhan ng pera. Lumabas ang asawa ko mula sa banyo. Nagkunwari akong walang nakita at ibinaba ang telepono. Jasmine, bukas kailangan nating pumunta kina mama. Bakit? Pinapatawag niya tayo. May family gathering daw. Family gathering. Heto na naman. Tumango na lang ako. Kinabukasan, linggo, pumunta kami sa bahay ng biyenan ko. Naroon na rin ang pamilya ng hipag ko. Nagtipon kaming lahat sa sala. Nagsimulang magsalita ang biyenan ko. Ngayong nandito na tayong lahat, Jasmine. Ano na ang nangyari sa problema ng pamilya mo? Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Inaalam ko pa po. Anong inaalam? Huwag mo nang isipin na gagamitin mo ang pera natin. Maliwanag ba? Opo, mama. At isa pa, tumingin ang biyenan ko sa hipag ko. Si Michelle, medyo gipit ngayon sa pambayad sa tuition ng mga anak niya. Jasmine, nakatanggap ka ng bonus, di ba? Pwede ka namang tumulong para sa mga pamangkin mo, hindi ba? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano po ulit yon, mama? Kailangan nating magtulungan bilang pamilya. Ngumiti sa akin si Michelle. Isang ngiti na puno ng panlalamang. Ate, pasensya na ha. Pero babayaran ka rin ni kuya. Babayaran? Kailan? Hindi ako nakaimik. Ang asawa ko, nakayuko lang sa tabi ko. Sa sasakyan pa uwi, tinanong ko siya. Mahal, nagpadala ka ba ng pera kay Michelle? Ha? Magkano? Mga ilang beses na. Magkano ang ipinadala mo? Habang hawak ang manibela, sumagot siya. Mga 11,200. 120,000 mula sa bonus ko? Kailan pa? Simula pa noong 1 taon. Medyo gipit daw kasi sila. Parang sumabog ang isip ko. So, ipinadala mo ang bonus ko sa kapatid mo nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Jasmine, sorry na. Pero pamilya naman. Pamilya? Hindi ba pamilya ang nanay ko? Sabi mo hindi natin responsibilidad ang operasyon niya, pero ang tuition ng mga anak ng kapatid mo, responsibilidad natin. Hindi siya makasagot. Tumingin na lang ako sa bintana, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pagdating sa bahay, hindi kami nag-usap. Pumasok ako sa isang maliit na kwarto at nilock ang pinto. Tiningnan ko ulit ang aking bank account. Ang bonus account. Ang akala kong hindi niya alam. Para makasiguro, sinuri ko ang transaction history. Laking gulat ko sa aking nakita. May mga record ng transfer mula sa account ko papunta sa account ng hipag ko. 13,000 bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Alam pala niya ang tungkol sa bonus account ko. At nalaman niya ang password para lihim na padalhan ang kapatid niya. Napaupo ako sa sahig. Ilang araw ang lumipas. Paulit-ulit lang ang routine ko. Trabaho, uwi. Halos hindi kami nag-uusap ng asawa ko. Tuwing umaga, magkakasalubong kami.
at sasabihin niyang, sorry, pero hindi ako sumasagot. Miyerkules ng gabi, dumaan ako sa bahay ni nanay. Naghahanda siya ng hapunan kahit na masakit ang kanyang likod. Nay, ako na po. Maupo na kayo. Okay lang anak, ako na. Pagod ka galing sa trabaho. Sabay kaming kumain. Habang kumakain, nakatitig lang siya sa akin. Jasmine, anak, may problema ka ba? Wala po. Nay, okay lang po ako. Kahit ako, nakikita kong hindi ka okay. May sinabi ba ang mga biyenan mo? Ibinaba ko ang kutsara. Hindi ko na kayang itago. Nay, at ikinuwento ko ang lahat. Ang sinabi ng asawa ko na hindi nila responsibilidad si nanay. Ang sinabi ng biyenan ko na dapat kong putulin ang ugnayan sa pamilya ko. At ang lihim na pagpapadala ng bonus ko sa hipag ko. Matagal siyang nakinig nang walang imik. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. Jasmine, anak, hindi na ako magpapa-opera. Okay lang ako. Sa edad kong ito, hindi na gaanong mahalaga ang operasyon. Pwede na akong mabuhay ng ganito. Ngumiti siya, ngunit isang napakalungkot ng ngiti. Nay, huwag mong sabihin yan. Kailangan mo ang operasyon. Ako na ang bahala. Jasmine, nahihirapan ka na sa buhay may asawa. Ayoko nang dumagdag pa. Nay, naiiyak kong sabi, hindi ako okay. Ang pinaka hindi okay sa lahat ay ang makita kang nahihirapan. Biglang bumukas ang pinto. Ang kuya ko. Uy Jasmine, nandito ka pala. Napansin niya agad. Alam niyang umiyak ako. Anong nangyari? Bakit ka umiyak? Umiling ako. Ngunit ipinaliwanag ni nanay ang sitwasyon sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni kuya. Ganoon ang sinabi ng asawa mo. Kuya, okay lang. Anong okay lang? Sumigaw siya. Ngayon ko lang siya nakitang magalit ng ganito. Jasmine, umalis ka na sa bahay na yan. Baliw ba ang asawa mo? Hindi raw niya responsibilidad si nanay. Ang nanay niya ano? Hindi rin niya responsibilidad yon. Matagal siyang nag-isip bago tumingin sa akin. Jasmine, ako na ang magbabayad sa operasyon ni nanay. Kuya, huwag na. Nanay natin siya, kaya dapat lang. Kung ganyan ang inaasal ng asawa mo, tayo na lang ang mag-ayos nito. Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Kuya, may pamilya ka ring binubuhay. Hoy, ikaw, na maganda kong kapatid, alam mo ba kung gaano ka na nagtitiis? Anong silbi ko bilang kuya kung hindi kita matutulungan? At huwag ka nang masyadong masaktan diyan sa asawa mo. Ganoon talaga ang ugali niya. Hinaplos ni kuya ang buhok ko. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Kuya, wala yon. Iset mo na ang schedule ng operasyon ni nanay at sabihin mo sa akin, ako na ang bahala. At, Jasmine, seryoso niyang sabi, yung ebidensya na nagpapadala ng pera ang asawa mo sa hipag mo, itago mo lahat. Kakailanganin mo yan. Bakit? Basta makinig ka kay kuya, itago mo. Kinagabihan, pag-uwi ko, kinuha ko ng screenshot ang lahat ng transaction history, ang lahat ng perang ipinadala sa account ng hipag ko. Nagdesisyon din akong i-record ang mga usapan namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tulad ng sabi ni kuya, baka kailanganin ko. Ilang araw pa, na-schedule na ang operasyon ni nanay sa susunod na Martes. Nagdeposito na si kuya ng ilang 20,000 sa ospital. Sinabi ko sa asawa ko, ooperahan na si nanay sa susunod na linggo. Si kuya na ang nagbayad ng lahat. Okay. Sagot lang niya. Sorry. Walang pag-aalala sa kalusugan ni nanay. Kinagabihan, bago ang operasyon, binantayan ko si nanay sa ospital. Hindi siya makatulog. Gising ka pa, anak? Opo, nay. Bakit po? Sorry anak ha. Bakit po kayo nagsosorry? Dahil sa akin, nahihirapan ka sa buhay may asawa. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo pabigat. Kayo po ang lahat sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Hinawakan ko rin siya ng mahigpit. Naging matagumpay ang operasyon. Lumabas ang doktor at sinabing,
Maganda ang kinalabasan ng operasyon. Walang nerve damage. Pagkatapos ng recovery, makakabalik na siya sa normal na pamumuhay. Napaupo ako at umiyak. Tinapik ni kuya ang balikat ko. Sige, iiyak mo lang. Ang dami mong pinagdaanan, bunso. Nag-text ako sa asawa ko. Maayos ang operasyon ni nanay. Sumagot siya. Mabuti naman. Yun lang. Noon ko napagtanto na nag-iisa lang ako sa pagsasama naming ito. Walang sinuman ang kakampi ko. At isa pa, hindi pera ang problema. Respeto. Hindi ako nirerespeto ng asawa ko, pati na ang nanay ko at ang pamilya ko. Ang kailangan lang niya ay ang pera ko. Nang ilabas si nanay mula sa recovery room, hinawakan ko ang kamay niya. Nay, mahal na mahal kita. Mahal din kita, anak. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi na ako magpapatalo. Ang taong dapat kong protektahan ay si nanay at ang sarili ko. Nasa dulo ng hallway si kuya, may kausap sa telepono. Nilapitan ko siya. Kuya, sabi mo itago ko ang ebidensya. Oo. Naitago mo na lahat? Oo. Transaction history, mga usapan, lahat. Ngumiti si kuya. Magaling. Itago mo yan ng mabuti. Darating ang panahon. Anong panahon? Ang panahon na hihilingin sa'yo ng pamilya niya ang parehong bagay. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang ibig sabihin ni kuya, pero hindi nagtagal, nalaman ko rin, wala pang 2 linggo. 2 linggo matapos ang operasyon ni nanay, nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling sa bahay. Tuwing may pagkakataon, dumadalaw ako para alagaan siya. Sabado ng hapon noon, nanonood kami ng TV sa sala. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang paglakad. Jasmine, anak, tingnan mo. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Salamat sa'yo. Siyempre naman, Nay, huwag ka na lang ulit magkakasakit. Biglang tumunog ang cellphone ko. Ang asawa ko. Mahal. Nasaan ka? Kina nanay. Bakit? Pumunta ka rito sa ospital ngayon din. Si mama, hinimatay. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Nasa R. Si mama. Bilisan mo. Nagpaalam ako agad kay nanay at kumaripas ng takbo papunta sa ospital. Sa labas ng emergency room, nandoon ang asawa ko at ang hipag ko. Anong nangyari? Nadulas si mama habang nagha-hiking. Fracture daw sa balakang, umiiyak na sabi ng hipag ko. Ate, paano na si mama? Pumasok ako. Nakahiga ang biyenan ko sa kama, maputla ang mukha. Ma, okay lang po kayo? Tumingin siya sa akin at kumunot ang noo. Ang sakit-sakit. Tapos tatanungin mo kung okay lang? Bakit ngayon ka lang? Pasensya na po. Galing po ako, kina nanay. Nanay mo na naman. Nasa R. Na nga ang biyenan mo. Hindi ako umimik. Lumabas ang doktor. Sino po ang pamilya? Lumapit ang asawa ko. Ako po. Total fracture po sa femur. Kailangan siyang operahan, bukas o sa makalawa. Operasyon po? Magkano po? Aabot po ng humigit kumulang 100,000. Kung may insurance, ang babayaran nyo ay nasa 13,000 hanggang 11,000. 100,000. Out of pocket, 15,000. Namutla ang asawa ko, pati na rin ang hipag ko. Kuya, saan tayo kukuha ng pera? Ewan ko, baka kailanganin nating kunin ang savings natin. Anong savings? Sigaw ng biyenan ko. Pera yon para sa bahay. Jasmine, di ba insurance agent ka? Gawan mo ng paraan. Nakatayo lang ako roon. Pinagmamasdan sila. Ang asawa kong sumigaw na hindi natin responsibilidad ang nanay mo. Ang biyenan kong nagsabing, dapat putulin ang ugnayan sa pamilya mo. Ang hipag kong nagpost sa group chat na puro pamilya mo na lang ang iniisip mo. Lahat sila nakatingin sa akin ngayon. Hinihiling na ako ang magbayad, na ako ang umayos ng lahat. Jasmine, bakit nakatayo ka lang dyan? Gawan mo ng paraan ang bayarin sa ospital. Hinawakan ako sa braso ng hipag ko. Inalis ko ang kamay niya. Bakit ko naman gagawin yon? Ano? Anong sabi mo? Bakit ko kailangang bayaran ang gastusin sa ospital ni mama? Biglang tumahimik ang hallway.
Nakatingin sa akin nang may pagtataka ang asawa ko at hipag ko. Jasmine, anong sinasabi mo? Lumapit ang asawa ko. Mahal, nung kailangan ng nanay ko ng 55 para sa operasyon, anong sinabi mo? Hindi ba't sinabi mong hindi mo siya responsibilidad? Pero, kung ganoon, hindi ko rin responsibilidad ang nanay mo. Sumabat ang hipag ko. Ate, nagbibiro ka ba? May sakit si mama. May sakit din ang nanay ko noon. Spinal stenosis na maaaring ikabaldado niya. Anong sinabi niyo noon? Na dapat kong putulin ang ugnayan sa pamilya ko, di ba? Pero, hindi naman sa ganoon. Tiningnan ko ng diretso ang asawa ko. Ayusin niyo yan, nang kayo-kayo lang, hindi ako magbibigay kahit isang sentimo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Mula sa likod, sumigaw ang hipag ko. Ate, ganyan ka na ba talaga? Pamilya tayo. Huminto ako. Hindi ako lumingon. Pamilya? Hindi ba't hindi nyo itinuring na pamilya ang nanay ko? Lumabas ako ng emergency room. Paglabas ko, parang hindi ako makahinga. Umupo ako sa isang bench at umiyak ng matagal, hindi dahil sa galit o sa gaan ng loob, kundi dahil sa lungkot. Lungkot na ganito kasira ang pagsasama namin. Tumunog ang cellphone ko. Ang asawa ko, hindi ko sinagot. Paulit-ulit siyang tumawag. Pati ang hipag ko, at mula sa numero ng biyenan ko, inignore ko lahat at umuwi. Pagdating ko sa bahay, nandoon na siya. Jasmine, tumakbo siya papalapit. Jasmine, pakiusap, tulungan mo kami sa bayarin sa ospital. Wala na kaming ibang paraan. Ano man ang paraan nyo. Bakit ako kasali diyan? Jasmine, pamilya tayo. Pamilya? Natawa ako ng mapakla. Ano bang ginawa niyo sa akin bilang pamilya? Ang operasyon ng nanay ko, hindi niyo responsibilidad, pero ang bonus ko, lihim mong ipinadadala sa kapatid mo. Ganoon ba ang pamilya? Sorry na, nagkamali ako. Pero ngayon, kailangan ka namin. Kailangan niyo ako dahil sa pera. Pare-pareho lang kayo. Lumuhod siya. Jasmine, pakiusap. Isang beses lang, tulungan mo kami. Babayaran kita. Tiningnan ko siya. Naaawa ako, pero walang simpatya. Ayoko. Kayo ang umayos niyan. Pumasok ako sa kwarto at nilak ang pinto. Buong gabi siyang kumakatok. Ang hipag ko, nagpadala ng napakaraming text. Ate, parang awa mo na. May sakit si mama. Ate, babayaran ka namin. Pakiusap. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kawalang puso. Binasa ko ang mga mensahe at binura. Kinabukasan, hindi pumasok ang asawa ko. Nasa ospital daw. Pumasok ako sa trabaho. Buong araw, tumutunog ang cellphone ko, pero hindi ko sinasagot. Oras ng tanghalian, tumawag si kuya. Jasmine, may problema ba sa pamilya ng asawa mo? Paano mo nalaman, kuya? Tumawag sa akin ang asawa mo. Nanghihiram ng pera. Huminga ako ng malalim at ipinaliwanag ang sitwasyon. Matagal siyang nakinig bago nagsalita. Jasmine, tama ang ginawa mo. Hindi mo sila dapat tulungan, lalo na sa mga ginawa nila sa'yo. Pero, Jasmine, maghanda ka na. Para saan? Magpapatawag sila ng family meeting. Pipilitin ka nila. At doon, ilabas mo lahat ng ebidensyang tinago mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Nasa likod mo lang. Ikaw ang mananalo dito. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap ako ng text mula sa asawa ko. Jasmine, may family meeting bukas ng gabi. Kailangan mong pumunta. Pag-uusapan ang tungkol sa operasyon ni mama. Heto na, ang sandaling hinihintay ko. Pag-uwi ko, sinuri ko ulit lahat ng ebidensya. Transaction history, voice recordings, messenger screenshots. Handa na ang lahat. Bukas, matatapos na ang lahat. O mas tamang sabihin, magsisimula pa lang. Ang bagong buhay ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mangyayari sa family meeting. Mga 2:00 ng madaling araw, bumangon ako at pumunta sa maliit na kwarto. Binuksan ko ang drawer at kinuha ang isang USB. Naroon ang lahat ng ebidensya, isa-isa kong sinuri. Una, ang boses ng asawa ko. Malinaw at malakas. Ang pag-aalaga sa nanay mo ay hindi natin responsibilidad.
Problema yan ng pamilya mo, hindi ng pamilya natin. Pangalawa, ang transaction history. Mula sa bonus account ko, papunta sa account ng hipag ko, 3,000 bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Kabuoang gisaulin 1,000 bukod pa sa 11,000 na nauna niyang ipinadala. Pangatlo, ang screenshot ng group chat. Ate, para kasing pamilya mo na lang lagi ang iniisip mo mula sa hipag ko. Kapag may asawa ka na, dapat matuto kang maglagay ng linya sa pamilya mo mula sa biyenan ko at ang mga like ng mga kamag-anak nila. Sapat na ang ebidensya. Tumingin ako sa bintana, madilim pa, ngunit sisikat din ang araw, pati na rin sa buhay ko. Kinagabihan, pumunta ako sa isang restaurant malapit sa bahay ng mga biyenan ko. Nag-reserve daw sila ng function room. Pagbukas ko ng pinto, naroon ang halos 20 kamag-anak ng asawa ko. Ang asawa ko, biyenan, hipag, pati na ang mga tiyuhin at tiyahin na minsan ko lang nakita noong kasal namin. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Jasmine, andiyan ka na pala. Maupo ka, sabi ng biyenan kong lalaki. Umupo ako sa dulo ng mesa, sinubukan ng asawa kong tumabi sa akin pero hinarangan ko ng bag ko ang upuan. Naroon din ang biyenan ko. Galing yata sa ospital. Maputla pa rin siya. Ngayong nandito na tayong lahat, dumiretso na tayo sa punto. Sabi ng biyenan kong lalaki, kailangang operahan ang mama niyo pero malaki ang gastusin. Ang babayaran lang natin ay 50,000. Nagbulungan ang mga kamag-anak. 50,000? Wala bang insurance? Meron, pero hindi sapat ang coverage. Sagot ng hipag ko. Kaya naisip namin, dahil si Ate Jasmine ay isang insurance agent, baka matulungan niya tayo. Lahat sila ay tumingin sa akin. Oo nga, si Jasmine nasa insurance. Siguradong may paraan yan. Pamilya naman. Dapat lang tumulong. Pinagmasdan ko sila isa-isa. Tumingin sa akin ang biyenan kong lalaki. Jasmine, anak, asikasuhin mo na ang bayarin sa operasyon ni Mama. Dahil nasa insurance ka, siguradong may alam kang paraan. Paraan po? Oo. Umutang ka man o ano? Umutang sa pangalan ko para sa operasyon ng biyenan ko. Dahan-dahan akong tumango. Kung ganoon po. Maari po ba akong magtanong? Ano yon? Bakit po kailangan kong bayaran ang operasyon ni Mama? Biglang tumahimik ang buong kwarto. Ano? Anong klaseng tanong yan? Kumunot ang noo ng biyenan kong lalaki. Tungkulin ng manugang na alagaan ang biyenan niya. Diba? Kung ganoon po, tungkulin din po ba ng manugang na bayaran ang operasyon ng sarili niyang ina? Ano? 3 buwan po ang nakalipas na operahan ang nanay ko dahil sa spinal stenosis. Ang bayarin, 50,000 din. Nagbulungan muli ang mga kamag-anak. At alam niyo po ba kung ano ang sinabi ng pamilyang ito? Kinuha ko ang cellphone ko at ipinatong sa mesa. Gusto niyo po bang pakinggan? Pinindot ko ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ng asawa ko sa buong kwarto. Ang pag-aalaga sa nanay mo ay hindi natin responsibilidad. Problema yan ng pamilya mo, hindi ng pamilya natin. Nanigas ang lahat. Sumama ang mukha ng biyenan kong lalaki at nagtinginan ang mga kamag-anak. Ang biyenan ko, kinagat ang labi. Ito, sinubukang tumayo ng asawa ko. Maupo ka, sabi ko. Hindi pa ako tapos. Pinatugtog ko ang pangalawang file, ang boses ng biyenan ko. Kapag may asawa ka na, dapat matuto kang maglagay ng linya sa pamilya mo. Baka kaya hindi ka magkaanak ay dahil diyan. Isang kamag-anak ang umubo. Meron pa po, sabi ko. Ang operasyon ng nanay ko, ang kuya ko po ang nagbayad ng lahat. Wala po akong inilabas kahit 1 sentimo. Ano? Sigaw ng hipag ko. So, kuya mo ang nagbayad? Ikaw? Opo, hindi ako nagbayad. Dahil sabi ng pamilyang ito, hindi namin responsibilidad ang nanay ko. Kaya ang pamilya ko ang umayos. Ngayon, ang tanong ko, bakit ang nanay ko hindi ko responsibilidad pero ang biyenan ko, responsibilidad ko? Walang makasagot. Hindi ba't dapat ang sariling anak ang umako ng responsibilidad? Sabi ko. Hinampas ng biyenan kong lalaki ang mesa. Jasmine,
Wala ka ng galang sa mga nakakatanda. Hindi po ito kawalan ng galang. Ito po ay pagiging patas. Ang nanay ko, hindi pwede. Pero ang biyenan ko, pwede. Hindi po ba't mas kakatwa yun? Sumabat ang isang tiyahin. Jasmine, pero biyenan mo pa rin siya. May tungkulin ka bilang manugang. Tungkulin po? Natawa ako. Kasama po ba sa tungkulin ang sabihan ang manugang na putulin ang ugnayan sa pamilya niya? Ang lihim na pagkuha sa bonus ng manugang para ibigay sa hipag, tungkulin din po ba yon? Ipinakita ko ang screen ng cellphone ko. Malinaw na nakikita ang transaction history. Ang 18,000 na nawala sa account ko nang walang pahintulot, nagbulungan ang mga kamag-anak. Totoo ba yan? Lihim na kinuha ng asawa ang pera ng misis niya, tumayo ang hipag ko. Ate, nangako naman si kuya na babayaran niya yan. Babayaran? Natawa ako. Kailan? Paano? 6 na buwan na, wala pa siyang binabayaran kahit 1 sentimo. At tingnan niyo po ito. Ipinakita ko ang screenshot ng group chat. Ate, para kasing pamilya mo na lang lagi ang iniisip mo. Ipinost niyo po ito sa family group chat at marami pong like mula sa inyo. Turo ko sa mga kamag-anak na namumula na ang mukha. Ginawa niyo akong isang makasariling manugang na puro pamilya ko lang ang iniisip. Pero ano po ang totoo? Tumayo ako. Ang totoo, wala akong ginastos para sa pamilya ko kahit 1 sentimo. Si kuya ang sumalo lahat. Sa kabilang banda, ano naman ang naibigay ko sa pamilyang ito? Binilang ko sa aking mga daliri. 30,000 para sa 70th birthday ni Mama, 20,000 para sa 60th birthday ni Papa, 10,000 para sa binyag ng pamangkin ko, 10,000 tuwing Pasko at Bagong Taon. At ang lihim na ausaun na libo-libo na napunta kay Michelle, halos ausaun na 1,000 na, pero sa pamilya ko, wala. Pero ako pa rin ang sinasabihan ninyong pamilya ko lang ang iniisip, tumahimik ang lahat. Kinuha ko ang aking bag. Ngayon, lilinawin ko. Ang operasyon ng biyenan ko, hindi ko babayaran. Ang mga anak niya ang dapat umako niyan. Pagkatapos kong magsalita, sumabog ang kwarto. Walang galang. Ganyan mo ba pinalaki ang asawa mo, Paolo? Ngunit hindi ako natinag. Sinubukang bumangon ng biyenan ko. Jasmine, nanginginig ang boses niya. Talagang gagawin mo ito? Habang nakahiga ako dito sa sakit. Mama, may sakit din po ang nanay ko noon. Spinal stenosis na maaaring ikabaldado niya. Ano po ang sinabi niyo noon? Iba ang sitwasyon noon. Paano po naging iba? Parehong 50,000 ang kailangan, parehong agarang operasyon. Ang pagkakaiba lang po, ang nanay ko, dahil sa pagkakamali ko, walang rider sa insurance. Pero kayo po, ang biyenan kong lalaki ang kumuha ng insurance nyo. Bakit po kulang ang coverage? Kasalanan ko rin po ba yun? Namula ang biyenan kong lalaki. Masyadong mahal kasi ang premium. Kung hindi nyo po kinuha dahil mahal, dapat po kayo ang umako ng responsibilidad. Bakit nyo ipinapasa sa manugang nyo? Tumayo ang biyenan kong lalaki. Bast. Ngunit pinigilan siya ng isang tiyahin. Kuya, tama na. May punto si Jasmine. Kung ikaw ang kumuha ng insurance ng asawa mo, responsibilidad mo yan. Sumang-ayon ang isa pa. Tama. At kung sinabi ni Paulo na hindi niya responsibilidad ang biyenan niya, dapat pareho lang din sa panig nila. Dahan-dahang nagbabago ang ihip ng hangin. Lumapit sa akin ang hipag ko. Ate, ganyan ka na ba talaga? Pamilya tayo. Pamilya? Sabi ko. Michelle, kailan mo ba ako tinuring na parang pamilya? Noong lihim mong ginamit ang bonus ko, nagsorry ka ba? Ibinalik mo ba ang perang ipinangako mong babayaran? Ang paninira sa akin sa group chat, gawa ba yan ng pamilya? Namutla siya. Naglakad ako papunta sa pinto. Huling beses ko nang sasabihin, hindi ako magbabayad. Ang anak na lalaki, anak na babae, o silang dalawa, ang dapat magbayad. Jasmine, hinawakan ako ng asawa ko. Pakiusap, 1 beses lang. Ako ang nagkamali. Habang buhay kong babayaran, inalis ko ang kamay niya.
Ang pangako mo ng 6 na buwan, hindi mo tinupad. Paano pa ang habambuhay? Bitawan mo ako. Binuksan ko ang pinto. Mula sa likod, narinig ko ang boses ng biyenan ko. Jasmine, pagkatapos nito, sa tingin mo ba mananatili ka pang manugang sa pamilyang ito? Huminto ako. Hindi ako lumingon. Manugang? Hindi ko alam kung ganoon kadakila ang posisyong yan para ipagpilitan ko pa ang sarili ko. Isinara ko ang pinto. Nanginginig ang mga binti ko habang naglalakad pero hindi ako umiyak. Pagbaba ko, naghihintay si Kuya. Jasmine, Kuya, magaling. Napakagaling ng ginawa mo. Kuya, tama ba ang ginawa ko? Oo, wala kang ginawang mali. Dapat kang maging matatag. Bakit ang sakit? Masakit talaga. 8 taon mo silang kasama. Pero, Jasmine, yan ang kabayaran. Ang kabayaran para sa kalayaan mo. Tama si Kuya. Pinili ko ang kalayaan. Pag-uwi ko, wala pa ang asawa ko. Nagsimula akong mag-impake. Hindi pala ganoon karami ang gamit ko. 8 taon. Pero ito lang ang matatawag kong akin. 11:00 ng gabi, dumating siya. Nakita niya ang mga maleta at nanigas. Ano to? Hindi mo ba nakikita? Aalis na ako. Saan ka pupunta? Kina nanay. Jasmine, pakiusap. Wag, ako ang nagkamali. Hindi na mauulit. Lumuhod siya, tulad ng ginawa niya sa restaurant. Ang operasyon ni Mama, ako na ang bahala. Huwag ka lang umalis. Bakit? Bakit hindi ako dapat umalis? Hindi siya makasagot. Nirespeto mo ba ako? Pinakinggan mo ba ang opinyon ko? Inintindi mo ba ako kahit minsan? Jasmine, wala. Lahat para sa kapakanan mo lang. Ang pera ko, pera natin. Pero ang pamilya ko, ibang tao. Ganoon ba ang kasal? Sorry. Sorry talaga. Hindi lahat nadadaan sa sorry. Pagod na ako. Hinigit ko ang maleta. Pinigilan niya ako. Bitawan mo ako o tatawag ako ng pulis. Jasmine, at ihanda mo na ang annulment papers. Tatawag ang abogado ko. Annulment? Nanginginig ang boses niya. Oo, annulment. Ayoko nang maging manugang ng pamilya mo. Lumabas ako ng pinto. Narinig ko ang pag-iyak niya, pero hindi ako lumingon. Sumakay ako ng taxi. Saan po tayo? Tanong ng driver. Sinabi ko ang address ni nanay. Habang nasa biyahe, nakita ko ang mga bituin. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang mga bituin. Pagdating ko, naghihintay si nanay at kuya. Jasmine, anak. Sinalubong ako ni nanay ng yakap. Nay, doon na bumuhos ang lahat ng luha ko. Tama na anak, nandito na si nanay. Nay, tama po ba ang ginawa ko? Oo, sobrang tama. Habang kumakain ng hapunan, hindi tumigil ang pag-iyak ko. Ang tagal ko nang hindi natitikman ang luto ni nanay. Anak, heto pa. Salamat, Nay. Pagkatapos kumain, tinimplahan ako ni Kuya ng kape. Jasmine, ngayon palang magsisimula ang totoong laban. Hindi ka titigilan ng asawa mo. Tama siya. Kinabukasan, sunod-sunod ang tawag mula sa asawa ko, sa mga biyenan ko, sa hipag ko, at sa mga kamag-anak nila. Hindi ko sinagot. Isang araw, tumawag ang biyenan ko. Sinagot ko, Jasmine, anak, mag-usap tayo. Pakiusap. Nanghihina ang boses niya. Para saan po? Nagkamali si Mama. Patawarin mo ako. Ito ang unang beses na narinig ko siyang humingi ng tawad sa loob ng 8 taon. Tinanggap ko na po ang sorry niyo, pero hanggang doon na lang po. Jasmine, ang kailangan ko po ay respeto. Ni minsan hindi niyo po ako nirespeto, pati ang pamilya ko. Jasmine, tulungan mo na kami sa operasyon. Ma, kina Paolo at Michelle po kayo humingi ng tulong. Hindi na po ako manugang ninyo. Kinabukasan, pumunta ang hipag ko sa bahay. Ate, ako to. Buksan mo ang pinto. Si Kuya ang nagbukas. Bumalik ka na. Hindi ka haharapin ni Jasmine. Kuya, pakiusap. Hindi maoperahan si Mama dahil walang pera. Problema niyo na yan. Wala nang kinalaman si Jasmine diyan.
Isinara ni kuya ang pinto. Narinig ko ang lahat mula sa kwarto ko pero hindi ako lumabas. 1 linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng text mula sa asawa ko. Jasmine, naoperahan na si mama kahapon. Umutang ako. Masaya ka na ba? Ganito na ba talaga tayo? Nag-reply ako. Mabuti naman. Yan naman talaga ang dapat gawin ng isang anak. At oo, ganito na ako mabubuhay. Nang wala ka, pumunta ako sa isang abogado at sinimulan ang proseso ng annulment. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin, kukunin ko. At ang perang ipinadala sa hipag ko, sisingilin ko. Posible po yan, sabi ng abogado. Maaari rin po tayong humingi ng danyos para sa emotional distress. Dumating ang papeles ng annulment sa asawa ko. Tumawag siya. Jasmine, ano to? Annulment. Nakikipaghiwalay na ako. Jasmine, pakiusap. Pag-isipan mo ulit. Nakita mo na ba ang demands ko? Ibabalik niyo ang pera kong kinuha. Jasmine, gipit kami ngayon. Wala akong pakialam. Kukunin ko yan sa pamamagitan ng abogado ko. Matapos ang 1 buwan, nagkita kami sa korte para sa mediation. Hinihiling ng kliyente ko ang 18,000 na kinuha ng walang pahintulot at 13,000 bilang danyo sa emotional distress, sabi ng abogado ko habang ipinapakita ang mga recording at screenshot bilang ebidensya. 300,000, sigaw ng asawa ko. Walang nagawa ang asawa ko at biyenan ko kundi ang mapayuko. Gagawin ko pong goan 100,000 ang danyos, sabi ko, sa isang kondisyon. Personal na hihingi ng tawad si Michelle, isa sa uli ang 18,000 at hindi na nila kailanman guguluhin ang pamilya ko. Pumayag sila. 1 linggo pa, pumunta ang hipag ko sa bahay. Ate, sorry. Sorry talaga. Inabot niya ang 1 sobre. Heto na ang 20,000. Hindi ko kinuha. Ibigay mo yan kay Paulo. Ibabawas na lang sa danyos na babayaran niya. At tandaan mo ang pangako mo. 1 buwan pa, pinal na ang aming annulment. Malaya na ako. Muli, ako na si Jasmine Reyes. Hindi asawa ni Paulo, kundi si Jasmine lang. Gabi, nag-celebrate kami ni nanay at kuya. Cheers para sa kalayaan mo, sabi ni kuya. Salamat kuya. Anak, sabi ni nanay. Hindi ka naman nagsisisi. Di ba? Ngumiti ako. Nay, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ngayon, pakiramdam ko, akin na ang buhay ko. Pinagpatuloy ko ang trabaho ko at mas lalo ko pa itong ginanahan. 1 araw, may kausap akong bagong kliyente, isang babae. Ma'am, gusto ng asawa ko na siya ang mag-manage ng finances ko, pati sahod ko, gusto niyang i-handle. Tiningnan ko siya. Huwag na huwag po kayong papayag, ang pera nyo ay pera nyo. Hindi porket kasal kayo, nagiging pera natin na yan. Protektahan nyo ang sarili nyo dahil walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Base po ba sa karanasan nyo, ma'am? Ngumiti ako ng mapakla. Opo, kaya sigurado po ako sa sinasabi ko. 6 na buwan ang lumipas. Isang hapon, namamasyal kami ni nanay sa parke. Magaling na siya. Anak, tingnan mo ang mga binti ko. Ayos na. Salamat sa Diyos, Nay. Jasmine, anak, sabi niya. Masaya ka na ba? Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng malapad. Opo, Nay. Sobrang saya ko. Ngayon, pakiramdam ko, akin na talaga ang buhay ko. Habang naglalakad, naisip ko, hindi katapusan ang kasal at hindi rin katapusan ang annulment. Ang buhay ko ay magpapatuloy at ngayon mabubuhay ako hindi bilang manugang o asawa ng kung sino kundi bilang si Jasmine. Matatag, malaya, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Gumuho man ang pamilya ng dati kong asawa, nakuha ko naman ang kalayaan ko at iyon ang buhay na pinili ko para sa aking sarili.